Sa ibang balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na palawakin ang saklaw ng income tax exemption para sa mga manggagawang kumikita ng hindi tataas sa 350,000 pesos sa loob ng isang taon. Layo ng panukalang ito na magbigay ng ginhawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Target ng Kamara na maaprubahan na sa Agosto ang panukalang tax relief package para mapatupad ito sa January 1, 2027. Kasunod ito ng hiling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na palawakin ang income tax exemption para masaklaw nito ang mga manggagawang kumikita ng hindi tataas sa 350,000 pesos sa isang taon. So nagdidesisyon ng Pangulo dito na effectively parang binibigyan ang ordinaryong mga manggagawa at pati ang middle class employees ng isang wage increase. Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, target ng Kamara na maipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa loob ng Agosto ang panukalang tax relief package ng Pangulo kasama ang mga panukalang sasalo sa mawawalang kita ng pamahalaan. Tansya ho namin dito base sa informal discussions with si Speaker Bogie D at saka kay Majority Leader Sandro is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito. Kabilang din sa mga panukala ang pagbabawas ng income tax, tax exemption sa maliliit na negosyo at tax amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis at mga kaugnay na multa. Ayon kay Kimbo, sa January 1, 2027 pa magkakabisa ang pagtaas ng income tax exemption dahil nakaplano na ang koleksyon ng buwis at gastusin ng pamahalaan para sa 2026. Effectivity nito is January 1. Tiyak ako it cannot be earlier because masyadong mahirap para i-unwind. Today, ang computation ng BAR, pati ang ating budget, ay dependent doon sa tax collection as computed on an annual basis. Target ng Kamara na maipasa sa ikatlong pagbasa bago ang break sa Oktubre ang panukalang tax amnesty para sa mga hindi nabayarang income tax, estate tax, VAT at iba pang tax liabilities. Pinag-aaralan din ang pagtaas ng buwis sa mga heated tobacco products at pagpapalawak ng saklaw ng buwis sa mga sugar-sweetened beverages. Isinasaalang-alang din ang mas malawak na pagpapataw ng buwis sa mga single-use plastic kabilang ang mga sachet upang mabawasan ang polusyon at pagbaha. Vel Custodio para sa Bayan.